Amen. Ang sarap pong umawi at magpuri ng buong puso sa ating Diyos na buhay. Sa umaga pong ito ay samahan niyo po akong makibukas sa aklat ng Hebreo. Verses 12 to 15. Hebreo 12 verses 12 to 15. Kung inyo na pong nakita ay sabayan niyo po ako sa pamamagitan ng inyong mga mata. Kaya't palakasin ninyo ang inyong napaypay na katawan at tipunin ang nalalabipang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Magpakabanal kayo at sikaping magkasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan niyong huwag talikdan nino man sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at makagulo at makahawa sa iba. Ang ating pong title sa umagang ito na pagsasalu-saluhan ay Empowered to Arise from Unforgiveness. Pinalalakas po tayo para po tayo ay makaahon doon sa mga tinataglay natin o daladala sa ating mga puso na hindi pagpapatawad. Yung mga sakit na naidulot sa atin. The forgiveness we received from God is the forgiveness we ought to extend to others. Ang pagpapatawad po na tinanggap natin sa Diyos ay siya ding pagpapatawad na nararapat lamang na ating ding ibigay sa ating kapwa o sa ating kapatid. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon naming tapat, Panginoon naming mabuti, dakila, kailanman ay hindi nagbabago. Panginoon naming mapagpatawad, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, O Diyos. Nagpapasalamat sa mga salita mo, Panginoon, na aming magiging kalakasan sa umagang ito, O Diyos. Mga salita mo, Panginoon, na magtutuwid sa aming mga maling pamumuhay, O Diyos. At dalangin ko nga po, Panginoon, na sa umagang ito, Lord God, ay makarating sa mga anak mo, Panginoon, ang mensaheng ito, Panginoon, sa kanilang mga puso. Mga anak mo, Panginoon, na may bigat na dinadala, Panginoon, bigat na kanilang pinapasan, Panginoon, na hindi pagpapatawad o kabigatan dahil sa sakit, Panginoon, na kanilang tinanggap mula sa mga mahal nila sa buhay o sa ibang tao, Panginoon. Palayain mo nga po kami, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Tulungan kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong mga salita, Lord God, ay makita namin, O Diyos, ang katotohanan, Panginoon, ng iyong mga salita sa aming mga buhay, Panginoon. Malaya ka nga pong kumilos sa aming kalagitnaan, O Diyos. Mangusap ka, Panginoon, sa puso ng bawat isa ng anak mong nandirito. Sa iyo po ang pagpurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Forgiveness. Pag sinabi pong forgiveness, ito po ay, sa Greek ang meaning niya ay to let go. To let go. Madali po bang mag-let go? Ang bibilis sumagot ay hindi. Forgiveness is letting go. Letting go the offense. Letting go the pain, the hurt, na ating tinanggap. Sa kapatiran man natin, sa ibang tao, sa kapamilya natin. Pero totoo po, iyon na po. Ito ay hindi madali. At kailangan natin ng tulong ng Diyos para ito ay ating magawa. Kapag tayo po ay nasaktan ng isang tao, ang initial reaction natin ay mag-respond o tumugon sa kung paano tayo tinrato, sa kung paano tayo pinagsalitaan. At hindi po madali na yung ikakalma mo yung sarili mo, yung height ng emotion mo, bigla mong pipigilin. Sa pagkakataong iyon. At hindi mo naman sasabihin na okay lang yun, wala yun.
Kasi kailangan mo tayo po ay nagpa-process ng ating nadinig pag tayo ay nasaktan ng ginawa sa atin. Ipoproseso pa natin yun eh. Hindi mo naman sasabihin na okay lang yun, wala yun. So hindi ko na po papataasin ng kamay pero who among you, sa umagang ito ang may daladalang unforgiveness sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Hirap na hirap tayo na hanapin sa ating puso ang magpatawad o patawarin yung mga taong nakasakit sa atin. Even, hindi lang yung taong nakasakit sa atin, minsan, di ba may pagkakataon na tayo din, hirap tayong patawarin ng ating mga sarili. No, na parang binibit natin yung sarili natin na hindi natin magawang patawarin. Minsan, mas madali nating patawarin ng iba compare sa pagpapatawad sa ating mga sarili. Ang pagpapatawad po ay marahil na mahirap, pero ito po ay command ng Diyos at tawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Forgive one another as Christ forgive you. Sabi po sa Ephesians 4 verse 32. Patawarin mo ang iyong kapwa, ang iba tulad ng pagpapatawad sa iyo ng Panginoon. Sabi pa sa Matthew 18 verse 22, ilang beses po tayo dapat magpatawad? 70 times 7. No? Forgive tirelessly. Huwag tayong mapagod magpatawad. Huwag tayong mapagod mag-extend ng grace sa ating kapwa. Dahil tayo din ay paulit-ulit na pinapatawad ng ating Panginoon. Ngunit, paano ba na pag dumating yung pagkakataon na kumakapit tayo dun sa galit, kumakapit tayo sa bitterness, kumakapit tayo dun sa hindi pagpapatawad. May mga pagkakataong pinipili natin siya eh. Pwede naman tayo mag-let go, pero pinipili mong i-hold yung grudge sa puso mo. May dalawang bunga po yung bitterness na yan eh. Yung gusto mong maging gumante o magkikimkim ka ng sama ng loob sa kapwa mo. Dalawa lang po yan. Magre-revenge ka o I have to get equal sa tao ko. Kung ano yung ginawa niya sa akin, gagawin ko din sa kanya. Or, yung pangalawa is, mabubuhay ka ng may puot sa iyong puso. At hindi po yun maganda dahil yun ay magre-reflect sa atin, sa ating mga kinikilo, sa ating mga salita. So, bago po tayo pumunta sa ating mga puntos, gusto ko po munang bigyan pansin natin ang mga hindi mabubuting dulot ng hindi pagpapatawad. The danger of unforgiveness. Una po, unforgiveness will imprison you in your past. Ang hindi po pagpapatawad ay ikukulong tayo sa ating nakaraan. Na paulit-ulit nating babalikan yung mga nangyari sa atin, mga sinabi sa atin, mga ginawa sa atin ng isang tao. Nandun na lang tayo, nabuhay na lang tayo sa nakaraan at hindi tayo makamove forward. Unforgiveness traps you in the past and robs you of the joy of living. Kasi pag may unforgiveness ka, hindi ka pagpapatawad sa puso mo, ano yun ang tawag nito? Hindi mo nakikita yung kasiyahan. No, hindi ka malubusang magiging masaya kapag may dala-dala kang ganito sa iyong puso. At hinahayaan mo na ang taong iyon na nakasakit sa iyo ay paulit-ulit kang i-torture, paulit-ulit kang, kumbaga sa buong buhay mo, dahil dun sa hindi mo pagpapatawad, hinayaan mo na yung tao na kontrolin ka sa pamamagitan ng ginawa niya sa iyo, sa pamamagitan ng sakit na naranasan mo. Pangalawa po, unforgiveness will produce bitterness. Sa patuloy nating pag-alala sa offense na ginawa sa atin, the more na i-occupy niya ng ating pag-iisip, the more na ito na rin ang nag-shape sa atin as a person. Kung paano tayo makipag-relate sa iba, kung paano tayo makihalubilo sa iba, ay doon yun ang gagaling eh. Doon sa unforgiveness na meron ka sa isang tao na hindi mo magawang patawarin. Bitterness is not just a sin, it is an infection. Alam niyo yung pag may sugat tayo, dahil hinayaan mo siyang hindi mo ginamot, so nag-lead siya sa infection, mas lalong lumala yung kailangan mong gamutin. So ganun po yung bitterness, yung puot na meron sa atin at maaaring apektuhan din ang mga relasyon na mayroon
tayo. Nakakita na po ba tayo ng tao na yung laging nakasimangot? Yung laging nakasimangot, yung pag makakasalubong mo, yung parang pakiramdam, pasan-pasan naman itong mundo, hindi na magawang makangiti. No, tapos parang konting kibot, galit. Yung wala ka nang ginawang tama, lahat ng gawin mo pinapansin na may mali, may mali, may mali. Yun yung nakikita. So, possible na yung taong yun ay may kinikimkim na buot at galit sa kanyang puso na hindi niya mapalaya yung sarili niya, hindi niya mapakawalan. Ang Kristiyano po na may Kristo sa puso, makikita natin busangot. Busangot ba? Hindi, di ba nakangiti? Kaya nga dapat tayo, kapag pumasok tayo sa isang kwarto, ilalighten up natin ang room, no? Tayo yung mararamdaman, pagpasok pa lang natin yung presensya natin ay magdadala ng kagaanan sa mga taong nandun sa kwarto. Pero paano pag tayo pa yung nagdadala ng kabigat? Ano ba naman ito si kapatid at si Mangot lagi, hindi na makuha kumiti. So, kung isa po tayo doon sa taong yun, let's re-evaluate yung ating mga puso. Ano po, baka meron tayong dala-dala sa ating puso na kailangan nating palayain yung ating mga sarili. Unforgiveness will give Satan an open door. Ano po, pinapapasok natin ang kaaway sa ating buhay, sa ating puso, sa ating isip kapag po tayo ay may dala-dalang unforgiveness o hindi pagpapatawad o bitterness sa ating mga puso. Binibigyan natin ng oportunidad ang kaaway na maghari sa ating mga buhay sa pamamagitan ng unforgiveness. To withhold forgiveness is to play in the hands of Satan, to join his cause. Ano bang cause ni Satan? To break every relationship. At yun ay ginawa niya na sa Garden of Eden. Ano po? Yung panunokso niya, yung deception niya. Ano po ba naging cause na nalayo ang tao sa Diyos? Ano po? At maging sensitive tayo sa gawa ng kaaway, sa pagkilos ng kaaway na ang target ng kaaway ay ang relasyon na mayroon tayo sa pamilya, sa kapatiran. Imagine niyo po yung sa Ephesians 6 kung bakit yung armor of God ay nandoon nakalagay sa Ephesians 6. Book kung saan ang kinakampaign ng book na yun is unity. Ano po? Sabi po dito sa 2 Corinthians 2 verse 11, hindi lingid sa atin ang pamamaraan ng kaaway. Huwag na tayong papalamang sa kanya. Sabi sa Ephesians 4:26-27, huwag nating bigyan ng pagkakataon ang diablo. So if there's any unforgiveness po sa ating mga puso, hinahayaan po natin ang kaaway na maghari sa ating mga buhay. Nakikipag-partner tayo sa kanya, to break every relationship na maaaring meron tayo at maaaring masira dahil sa galit na mayroon tayo sa ating mga puso. Pangapat po, unforgiveness will hinder your relationship with God. Sabi po sa Mark 11 verse 25, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit, kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. So, prerequisite siya, para po matanggap natin ang pagpapatawad ng Diyos sa ating paglapit sa Kanya, we make sure na wala din tayong dala-dalang pag-iimbot sa ating kapatid. Patawarin muna natin ang ating mga kapatid bago tayo patawarin ng Panginoon. So kung hindi ako tama at hindi tama ang relasyon ko at pakikitungo ko sa kapwa ko, hindi rin tama ang relasyon ko sa Diyos. If I'm not right with you, then I am not right with God. So yung unforgiveness na yun po ay tinatakpan, nagiging hadlang sa ating maayos na relasyon sa Panginoon. At naniniwala naman po ako na hindi naman po gusto natin ng bawat isa sa atin na mapalayo sa Panginoon. So, ito po yung mga masama o hindi magandang dulot ng pagpapatawad. Yung katulad ng sabi ko, it makes us prisoner of our past. Kinukulong tayo sa ating nakaraan. Nagdudulot ng
ng puot sa atin na naaapektuhan ang ating kapwa, naaapektuhan kung paano tayo nakikisalamuha. It opens door for Satan. Ito po yung matindi dito, no? Hinahayaan po natin at binubuksan natin, binibigyan natin ng nakakita na kayo ng welcome mat, yung nilalagay sa pinto, tapos may nakalagay welcome. So every time that we have an forgiveness sa ating kapwa, inilalagay natin yun sa pinto ng ating buhay. Welcome, Satan. Ano po, binibigyan natin siya ng posisyon sa ating mga puso at sa ating buhay. At it hinder us from the full and rich fellowship that God desires to have with us. Ano po, hinahadlangan ng ating mabuting relasyon, magandang relasyon sa ating Panginoon. Ngayon, gusto pa po ba natin na manatili sa ganong kalalagayan? Ayaw po ba nating lumaya dun sa gapos ng hindi pagpapatawad? Ano po? God has so much in store for us, but we will not see or experience it if we will not overcome unforgiveness in our lives. Ano po? Marami pong magagandang bagay ang nais ng Diyos na maranasan natin at ating makita, pero hindi natin yun mararanasan kung hindi natin mapagtatagumpayan ang bagay na ito sa ating mga buhay. So, how can we overcome unforgiveness? Paano po natin mapapagtagumpayan ang hindi pagpapatawad o hindi pagbibigay ng kapatawaran? If we will look back po sa verse 1, makikita po natin dito no, yung takbuhin. Sabi dito, therefore, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. So sa ating pong takbon po, sa takbuhin ng ating buhay, pananampalataya, sabi dito ay lay aside every weight. Ano po? Tatanggalin natin yung lahat ng mga maaring maging hadlang, maging bigat sa ating pagtakbo, sa ating pagpapatuloy sa pagtakbo para sa ating Panginoon. This life is like a race. So maraming nanonood sa sidelines. Ano po? Nakakita na po ba kayo ng track field kung saan maraming tumatakbo? Ano po? So maraming cheerer, maraming nanonood, maraming audience sa sidelines. So ang ating pong buhay pananampalataya ay parang ganun. We are surrounded by so great clouds of witnesses na tinitingnan ng ating buhay. So, inoobserbahan tayo kung paano tayo namumuhay, inoobserbahan tayo bilang mananakbo para sa Panginoon kung paano tayo, yung attitude natin sa pagtakbo sa buhay na ito. And unforgiveness can be one of the hindrances or sin para makapanagumpay tayo sa takbuhin na ito. So, isa po iyon po sa ating pwedeng maging kabigatan na dala-dala habang tinatakbo natin itong buhay na ito. At kung ang hindi pagpapatawad na ito ay nagdudulot ng bigat sa atin, maaari rin maapektuhan at napapalayo tayo hindi lang sa ating kapatiran kundi sa ating Panginoon. Maybe ito na yung oras na para i-overcome natin iyon. To shed light sa mga bagay na ito. So, paano tayo makakapanagumpay sa hindi pagpapatawad? Number 1 is acknowledge the pain. Kilalanin mo na nasasaktan ka. Kilalanin mo na may sugat ka. Sabi po sa verse 12, kaya't palakasin ninyo ang inyong nanlulupaypay na katawan at tipunin ang nalalagi pang lakas. Hindi po ba sa race, hindi maiiwasan na masaktan, magkakasprain ka, matatapilok ka. So, sa pagkakataon po na gano'n na yung nangyari sa atin, natapilok ka, nadapa ka, so hindi ka na makakatakbo ng ayos. So sa mga athlete ko, hindi naman nila yung pwedeng itago sa kanilang coach, sa kanilang teammates. So kailangan nilang i-admit, kailangan nilang aminin na hindi ako makakatakbo dahil may sprain ako. Hindi ako makakatakbo dahil may pilay ako. In order for the injury to heal, we must first admit there's an injury. Ano ba? Paano pumunta ka sa doktor? Hindi naman alam ng doktor ang gagamutin sa'yo kung hindi mo
sasabihin, ano po, kung hindi mo alam kung ano yung masakit sa iyo, hindi naman mahuhula ang doktor. Eh, ano ba masakit sa iyo? Hindi ko nga rin po alam, Dok, eh. Gusto ko lang pumunta dito. Hindi po gano'n na po. Mararanasan lang natin ang kagalingan kung i-acknowledge natin, kikilalanin natin na tayo ay may sakit na nararamdaman. At ito po ay tulad din ng sa unforgiveness, no? Hanggat hindi mo ina-acknowledge o inaamin na nasaktan ka sa sinabi o ginawa ng iba sa iyo, hindi mo marirealize na kailangan mo palayain ang sarili mo sa sakit o galit na naidulot nun sa iyo. Kailangan nating pumunta sa root, no? Sa root ng kung paano tayo nagre-respond sa ibang tao. Hindi ko sinasabi ito kasi gusto ko lang sabihin, pero na-experience ko kasi yun eh, hindi mo marirealize ang isang bagay kung hindi ka magdi-deep dive. Ano po? So sa journey ng healing, hindi ka naman gagaling kung hindi mo i-acknowledge na may sakit ka, na may pinagdaraanan ka. Ano po? So kailangan nating i-acknowledge na nasaktan ako. Ito yung naging rason bakit lagi akong galit. Ito yung rason bakit ganito ako makisalamuha sa ibang tao. Ito yung rason bakit every time nakakarinig ako ng mataas na boses, nasasaktan ako. So it is rooted sa kung ano yung trauma na pinagdaanan mo, sa sakit na pinagdaanan mo. At yung mga trauma na yan ay makikita natin even from childhood pa, from past. Nung nag-undergo ako ng healing session, ano po, binalikan talaga yung past. Babalikan at babalikan. At ang pag-acknowledge po sa ating mga naramdaman, sa mga sakit na ating pinagdaanan, ay hindi po madali. No? May kasama po yung luha. At pag naalala mo ulit siya, pwedeng maungkat yung puot mo dun sa tao. Ano po, pero yun ay, yung importante siyang parte. Ano po, ng pagpapalaya at pagpapagaling sa atin ng Panginoon. But we have to partner with Him. Hindi po kaya ng Panginoon na siya lang ang gagawa, pero ikaw, hindi ka nakikipag-cooperate. Consider, bakit sa tingin mo ganito ka mag-respond? Bakit sa tingin mo parang ang dami mong wall? Kasi ganito po. Ito po yung nangyari. What happened to your childhood? Ano yung pinagdaanan mo? Ang ating pong mundo ay punong-puno ng sakit. Ang ating pong mundo ay may iba't ibang level ng pinagdaanan. Ang mga tao po na nandito nakaupo po ngayon, hindi niyo man sabihin lahat po tayo ay may pinagdaanan na sakit habang tayo ay lumalaki. Ano po? Whether broken family, absent father, lahat po tayo may pinagdaanan, ano po? At hindi po yan nalilingid sa Panginoon. At maaaring hindi nyo pa na-identify sa sarili nyo kung ano yung mga unforgiveness na mayroon kayo sa inyong mga puso. But let the Lord help you. Ano po, hingin nyo po sa Lord, Lord, tulungan mo akong i-identify kung ano yung mga bagay na kinikimkim ko sa aking mga sarili. Kasi hanggat hindi natin ina-acknowledge yan, magre-resurface at magre-resurface yan. At alam niyo po ang greatest test kung paano siya lalabas. Sa mga relasyon na mayroon po tayo. Sa pamilya, sa kapatid, sa mga mag-asawa. Magre-resurface yan kasi iba yung upbringing nyo, iba yung pinagdaanan nyo. Tapos magka-clash kayo. So, i-identify natin, bakit kaya siya ganito? Bakit kaya ganito siya mag-respond? So, number 1 po, to overcome unforgiveness, you get to the root. At i-acknowledge po natin yung mga sakit na ating kinimkim sa ating kaloob-looban. Even sa pagkabata pa yan, may epekto yan sa kung paano tayo bilang tao ngayon. Ano po? Kapag lumaki ka sa shame-based family, you will grow up shy. Ano po? Kapag ang pamilya na kinalakihan mo ay naranasan mo ang pamamahiya, when you go out of your house, ikaw bilang tao, ikaw ay timid. Ano mo yung mahiyain? If you grow up being compared to other people, ganun din ang magiging epekto sa'yo, mahihiya ka, sabi, ay, hindi ako mag-measure up dyan.
So lahat po ay may pinanggalingan, ano po, and baka it's time for us then to dig deep sa ating mga puso, ano po, baka may mga tinatago-tago tayo dyan, and ma-observe natin yun sa ating mga attitude sa mga bagay. Dahil tayo po ay iba-iba kung paano mag-respond sa ating, sa mga nangyayari sa paligid natin, and it is rooted sa kung paano tayo lumaki at yung mga bitbit natin sa ating mga puso na hindi pa natin pinapalaya ang ating mga sarili. So, wala pong magagawa yung pagde-deny na okay lang ako, wala akong problema. Goods, all goods. Hindi po ganun, ano po. Let's acknowledge the pain. Pangalawa po, seek His righteousness. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang nalinsad na mga buto. Hanapin natin ang katwiran ng Diyos, hindi ang ating sariling katwiran. Kasi kapag yung sarili lang natin, ano po, pag sarili lang natin, lagi tayong tama. Hindi natin nakikita yung kamalian natin. Lagi tayo, mas madali to point finger sa iba pong tao, ano po. But when we seek God's righteousness, makikita natin na tayo din pala may mali. Ano po? Yung napilay mo bang paa, ilalakad mo pa sa baku-bakong daanan. Pilay na, pinilay pa. Ano po, hindi po ganun. Sabi po dito sa verse 13, lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. It's like sa pagpapatawad, no? Kung patuloy kang lalakad sa baku-bakong daan, sa crooked path of anger, of bitterness, of resentment, hindi mo makakamtan ang pagpapagaling at pagpapalaya na dulot ng pagpapatawad. Ano po? Patuloy kang lalakad doon, patuloy mo sinasaktan ang iyong sarili. Hindi mo parang huwag tayong maging hard on ourselves. Ano po? Na binigyan po tayo ng Diyos ng kalayaan sa ating mga kasalanan, at kung tayo po ay kakapit na patuloy dito sa unforgiveness, ay parang binaliwala din natin ang ginawa ng Panginoon sa krus para sa ating lahat. Sa pagre-reclaim mo sa mga offense na nagawa sa iyo, paulit-ulit mo lang sinasaktan ng iyong sarili. So, let us give our chance to heal. No? Let us give ourselves a chance to heal. Ano po? Gusto niyo po bang gumaling? Amen. And the first step to forgiveness is to acknowledge that you have pain, and after that, you seek His righteousness. Panginoon, ipakita mo sa akin, ano po ba din ang mali sa sitwasyon na ito na nagawa ko sa aking kapwa? Na baka parang matagal na akong kumakapit sa pain na to, tulungan mo naman ako na mapalaya yung sarili ko dito. Bakit natin kailangan hingin ang katwiran ng Diyos? Dahil ang katwiran niya magbibigay liwanag sa atin na maybe others have wronged us. Maaaring tayo ay nagawan ng mali ng ibang tao. Maaaring tayo ay nasaktan ng ibang tao. But when we seek His righteousness, no, maaaring ipakita sa atin ng Lord, anak, may ginawa ka ding mali. Anak, may nasabi ka ding mali. Huwag tayong mabulag sa ating nararamdaman lang, ano po, sa ating emosyon, no, nangingibabaw sa atin. Dahil kahit saan natin tingnan, wala namang matuwid sa atin kahit isa. Hindi tayo pwedeng magmataas na ako yung matuwid, ako yung tama. Wala pong matuwid sa atin kahit isa. At posible lamang po na makamtan natin yung katuwiran na iyon sa pamamagitan ni Jesucristo. By seeking His righteousness, pinapaalala natin sa ating mga sarili ang mga kasalanang pinatawad ng Diyos sa atin. Ano po? Sa paghanap natin sa katuwiran ng Diyos sa ating mga buhay, mareremind tayo na, oo nga, ang dami ko ding nagawang pagkakamali, ang dami ko ding nagawang kasalanan, pero hindi yun naging hadlang para mahalin ako ng Diyos. Hindi tumigil sa ang Diyos sa pagpapatawad sa akin.
Hindi naman natin deserve yung pagpapatawad na yun eh. Yung ginawa ng Panginoon para patawarin tayo. Hindi natin deserve pero ginawa niya. So, sino tayo para sabihin sa ating kapatid, bakit? Deserve mo ba pagpapatawad ko? No. Walang kahit sino man ang deserving sa atin sa pagpapatawad ng Diyos. But He did it anyway. So, tayo po sa ating mga sarili, no, hindi tayo pwedeng magmataas. If we have been forgiven so much, paano nating magagawang yung mga pagkakamali ng iba ay hindi natin mapatawad? I hope that by seeking His righteousness, we can humble ourselves in forgiving others as well. Ano po? Seeking His righteousness humbles us. Ibinababa nun tayo sa trono ng ating mga sarili kapag hinanap natin ang katuwiran ng Panginoon. So to overcome unforgiveness, let's seek His righteousness. At hayaan natin na ibaba tayo ng katuwiran ng Diyos. Na ipaalala sa atin na you've been forgiven so much. So much. Hindi natatapos ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya marapat lamang na tayo din ay hindi matapos ang pagpapatawad sa ating mga kapatid. Pangatlo po, choose peace and holiness. Sabi po sa verse 14, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Tulad po na sinabi ko kanina, lahat tayo ay nagkakamali. Walang perpekto sa atin. The leaders inside this church are not perfect. Yung mga katabi po natin sa ating upuan ngayon, they are not perfect. Yung mga kasama po natin sa pamilya natin ngayon, they are not perfect. Wala pong perpekto sa bawat isa sa atin. Kahit sa mga mag-asawa no po, wala din pong perpekto. Wala kahit isa. And if in every offense na nagagawa sa atin ay pipitik tayo, wala nang kapayapaan no? Sa mundong to, wala nang kapayapaan. Sa bawat isa sa atin, itong church na ito, wala na, divided na yan. Kung bawat offense, bawat masakit na salitang natatanggap natin, ay pipitik at pipitik tayo, wala na, gyera na. Sabi po dito sa verse 14, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa. So every day, it's a choice. Pipiliin po natin na makasundo ang ating kapwa. Pipiliin po natin na mamuhay sa kapayapaan at kabanalan. Dahil yun ang nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Once we choose forgiveness over bitterness, we are choosing to live in peace and holiness. Sa atin pong pagpili, sa pagpapatawad, sa pag-extend ng grace sa ating kapwa, pinipili po natin mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos, sa kapayapaan at kabanalan. We can start to be intentional in building a harmonious relationship wherever we are. So, hindi lang po dito sa loob ng iglesia. Kapag yun po ang pinili natin sa ating buhay, magagawa nating maging intentional sa bawat relationship na mayroon tayo sa loob at sa labas ng ating iglesia. Sa Colossians 3 verse 13 to 14, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At dito po papasok yung kahalagahan ng pananalangin. Magpasensya. Hingin mo sa Lord, Lord, give me more grace para sa kapatid kong ito. Lord, give me more grace para sa sarili ko, para patuloy ako makalakad sa katuwiran mo, sa kabanalan mo. Dahil hindi naman madali Hindi naman madali ang magpasensya. Sino po mahaba ang pasensya dito? Tanong niyo pa sa inyong katabi, mahaba pa pasensya mo? May nagtitinginan lang dito. Ito pala ang tanong niyo. Gaano kaiksi ang pasensya mo? Getuldok Getuldok lang, no? At yun po ang hihingi natin sa Diyos. Dahil tayo, sa ating sarili, tayo ay mahina. Tayo po sa ating sarili ay hindi natin kaya.
Dahil kapag may maling nagawa, lalo't hindi natin gusto, talagang pipitik tayo, yung namumula na yung mukha sa galit, sa pagtitimpe. At doon po natin kailangan hingin ng lakas na nagmumula sa Panginoon para magpasensya sa ating mga kapatid. Sabi po sa Matthew 5 verse 44, love your enemies and praise for those who persecute you. So, kung mahirap po na piliin ang mamuhay sa kapayapaan at sa kabanalan, humingi po tayo ng lakas sa ating Panginoon. Huwag po nating hayaan ang kaaway na pumasok at sirain ang bawat relasyon na mayroon ang bawat isa sa atin. Na sayang naman yung mga relasyon na inilagay ng Lord sa buhay natin, kung hahayaan lang natin yun na masira dahil sa hindi natin pagpapatawa, dahil sa puot at galit. Alam niyo po ba na kapag tayo ay nagpatawad, yun ay pinapahirapan si Satanas. It torments Satan. Ayaw ni Satan. Dahil ano bang goal ni Satan? Sirain yung mga relasyon eh. So every time you forgive, nasasaktan siya. Kasi dinedenay natin yung flesh natin, yung sarili nating kagustuhan at pinipili nating sumunod sa Panginoon. Natatalo si Satan sa bawat forgiveness na ibinibigay natin sa ating kapatid. Hindi niya ikinatutuwa kapag ang mga relasyon na nandito ngayon ay nare-restore. Hindi natutuwa ang kaaway when relationships are being restored. When the wounds are being healed. Kapag may mga sugat na gumagaling dahil sa pagpapatawad, hindi yon ikinatutuwa ng kaaway dahil ang nais po ng kaaway ay magapos ka dun magapos ka sa galit, hindi ka makalaya at unti-unti kang lumayo sa Panginoon. Unti-unting lumayo ang loob mo o ang sarili mo sa community kung saan ka inilagay ng Panginoon. At kung nais po natin na magapi ang gawa ng kaaway, let's start with forgiving one another. Huwag po tayong maging kasangkapan ni Satan to ruin relationship. At together, makita natin relationships being restored, wounds being healed because of the forgiveness that we extend sa isa't isa, maging sa ating mga sarili. Dahil ako po, meron din, na feeling ko kasalanan ko yun. Na for the longest time, sinisisi ko pala yung sarili ko. At kailangan ko rin patawarin yung sarili ko. So kung meron man po sa inyo, may pangyayari sa inyong buhay na pakiramdam mo, kasalanan mo yun, it's time to forgive yourself. Patawarin po natin ang ating mga sarili. At hayaan natin na hilungin ng Lord yung sugatan nating puso, and give us a new memory. If you want the enemy into your life, gawin po natin yung opposite. Kapitan lang natin yung puot. Kung gusto niya magstay ang gawa ng kaaway sa inyong buhay, kapit lang tayo sa puot. Huwag tayong bibitaw. So yun po yung opposite. You forgive, natatalo si Satan, na nanalo ang Diyos sa buhay mo. When you hold grudges and you don't forgive, then you let Satan stay sa buhay mo. So, kailangan po nating i-welcome o i-foster yung uncomfortable conversation. Hindi ko po alam kung sino dito sa inyo yung confrontational. Na kapag nasaktan, tutawagin mo yung kapatid mo, usap tayo. Let's discuss. Let's reason. Sabi po yan sa Matthew 18 verse 15. Kung magkasala sa iyo kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarili ng tungkol sa kanyang kamalian. Instead na magtanim po tayo ng sama ng loob, let's communicate, let's settle things. I-welcome po natin yung uncomfortable conversation. Hindi man po siya maayos, hindi man po siya maganda sa pakaramdam, na i-confront mo yung tao, mag-uusap kayo tungkol sa pinaramdam niya sa'yo. Pero it breaks the bondage ng sama ng loob na makakapagpatuloy po tayo sa ating buhay, sa ating lakbay, na wala kang dala-dalang sama ng loob. Sabi po sa Leviticus 19:17-18, huwag kayong magtatanim ng galit sa inyong kapwa. Sa halip,
makipagkasundo ka sa Kanya, sa gayon hindi ka magkasala sa Kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong kababayan. Ibigin mo ang Diyos ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Gaano po natin kamahal ang ating sarili? Sobra-sobra po ba? Ganon din po ang pagmamahal na sinasabi at inuutos sa atin ng Panginoon. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Forgiveness for us is an act of peacemaking made possible by the cross. So, ang pamumuhay po sa kapayapaan, ito ang maidudulot ng ating pagpapatawad at naging posible lamang ito sa pamamagitan ng krus na kung saan ibinayubay ang buhay, ang katawan ng Panginoong Jesus para sa atin, para magkaroon tayo ng kapatawaran. May warning pa dito sa verse 14. Hindi niyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Kung hindi tayo mamumuhay sa kabanalan at sa kapayapaan, hindi niyo makikita ang Diyos. Huwag sanang matakpan po o huwag mabulag ang bawat isa sa atin ng galit, ng inis sa ating kapwa. Nasa gayon, hindi na natin makikita yung vision ng Lord para sa bawat isa. Kasi kapag po tayo ay nagpabulag sa galit, yun na lang yung lagi natin makikita. Yun na lang yung magpapatakbo sa ating mga buhay. Hindi na natin makikita yung gustong ipagawa ng Lord sa atin. Yung mga bagay, magagandang bagay na gustong maranasan ng Diyos para sa atin. Hindi na natin yun makikita, hindi na natin yun mapapansin dahil ang focus natin ay galit ako, inis ako. Hindi ko siya kayang patawarin. At yung mga bagay na nagagawa sa atin ng iba, kahit wala namang kasalanan sa atin, nadadamay. So, huwag tayong mabulag ng ating galit. Sabi po dito, mamuhay tayo sa kapayapaan at sa kabanalan. Overcome unforgiveness by choosing peace and holiness. Last po, be accountable for each other and for yourself. Maging responsable po tayo sa isa't isa. Maging responsable din tayo sa sarili nating action. Be accountable. May we always be a reflection of God's grace and love. Na yung buhay po natin maging reflection ng grasya, ng pag-ibig ng Diyos. Sabi po sa verse 15, pag-ingatan niyong huwag talikdanin naman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan niyong huwag sumama ang sino man sa inyo at magkagulo at makahawa pa ng iba. Hindi po tayo yung maging rason kung bakit ang isang tao ay pagdududahan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi po tayo ang maging rason na ang isang tao ay kukwestiyonin ang pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos dahil yun ang nakikita sa ating buhay. Sabi dito, ingatan niyong huwag talikdanin naman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan niyong huwag sumama ang sino man sa inyo at magkagulo at makahawa pa ng iba. Gusto niyo po bang maihawa niyo sa iba yung pagiging bitter? Ang nais po ng Diyos ay mahawaan natin ang iba ng kanyang pag-ibig, maabot natin ang iba sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Hindi dahil sa atin tatalikod ang iba sa Diyos. Yan ba yung nagsasabing, tagasunod siya ng Diyos, pero kung magalit naman, inam. No, let's be accountable with our testimony. Let's be accountable sa isa't isa. Kaya po tayo nandito sa community na ito ay hindi para lang tayong bantayan ng ating sarili, kundi bantayan ng isa't isa. Pag may nagawang pagkakamali, hindi tayo mangungunsinte, kundi tayo din ang magtatama sa kanila. At kapag tayo naman ang may mali, i-welcome natin ang correction ng iba. So, be accountable. We are each responsible for each other as much as we are responsible for our own actions. Sabi po sa Galatians 6:2, we are called to build each other up, carry each other's burden. Magdalahan po tayo ng pasanin.
Tayo po magpapalakas sa isa't isa. Continue to forgive, no? Ang pagpapatawad po ay higit pa sa ang tawag nito, hindi lang siya pananalangin na pinapatawad ko na siya, tulungan mo kung patawarin siya. Pero ito ay ginagawa natin ng paulit-ulit. Ano po? Paulit-ulit tayo magpapatawad, paulit-ulit natin papatawarin ng ating mga kapatid. Gaano man ito kahirap. At sa mga pagkakataon po na mahirap para sa atin na gawin ito, gusto ko pong i-share sa inyo yung 3 reason kung bakit kaya natin at magagawa natin magpatawad. Kayanin natin magpatawad. Number 1, forgive because He first forgave us. Ano po? Magpatawad tayo dahil una na tayong pinatawad ng Panginoon. Ephesians 4 verse 32. Pangalawa, forgive because God crushed His Son for our forgiveness. Ano po? Ibinuwis ng Diyos, inialay ng Diyos ang sarili niyang anak para sa kapatawaran ng ating matatanggap, para sa ating kapatawaran. Pangatlo, forgive because God disarmed Satan and all his armies with costly forgiveness. Your forgiveness. Magpatawad tayo dahil yun ay simbolo ng pagkatalo ni Satanas kasama ng kanyang mga hukbo na tayo ay pinatawad na at hindi lang sa simpleng pagpapatawad yun. It is a costly forgiveness dahil ang katumbas nun ay buhay ng Panginoong Jesus. Forgiveness offends everything He stands for and fight against. Ano po? Na-o-offend si Satan, nasasaktan siya sa naidudulot ng pagpapatawad. Because Satan stands for division. Satan fights against relationship. At every time na maiisip natin na yun yung goal ni Satan, ma-encourage tayo na lalo pang magpatawad. Let us fix our eyes to the one who fought so hard for us to have a relationship with Him. Ano po? Patuloy nating ituon ang ating pansin, ang ating mga mata kay Jesus na siyang lumaban at hindi sumuko para maabot ang bawat isa sa atin. Na ipinaglaban niya yung relasyon na pwedeng mabuo dahil sa pag-aalay niya ng buhay. At huwag nating ipagsawalang bahala ito. Makakaasa tayong bibigyan tayo ng Diyos ng sapat na lakas at grasya para makapamuhay na may pagpapatawad sa ating mga puso. So, make the right choice. Ano po? Piliin po natin ang tama and start a journey of forgiveness today. Your road to freedom and healing. You can only have freedom and healing when you acknowledge that you have pain and you walk through that pain with God. Ano po? At hindi madali ang maggamot ng sugat. No, it takes time. It takes time. At hindi naman tayo iiwan at pababayaan ng Diyos. Pray for the Lord to equip us for this difficult but eternally rewarding task. Walang pinipili o walang pinili ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya hindi rin dapat natin piliin kung sino lang ang ating papatawad. Amen po ba? Amen. Amen. So, nawa po sa journey natin into forgiveness, ano man po ang ating sakit, ano man po ang ating dalahin, ano po, yan po ay hindi nalilingid sa Diyos. At nawa sa pagpili natin na magpatawad at lumakad sa katuwiran ng Diyos, sa kabanalan at sa kapayapaan niya, makita natin itong mga bunga na ito sa ating buhay. Na you will allow yourself to heal. Hahayaan mo na gumaling ka, nalalago ka, you grow in your Christ-like character and mature in faith. Nalalago ka sa iyong pananampalataya at sa karakter na inilagay ng Diyos sa iyo. You will be able to maintain a peaceful relationship with everyone no matter the differences. Hindi ka na matatakot na, iba yung background niya, iba yung ugali niya. Pero, ma-maintain mo o mapapanatili mo na magkaroon ka ng payapang relasyon sa iyong kapatid. You'll have a better testimony because of your forgiveness, because of choosing forgiveness. Ano po? And lastly, you'll block Satan's work in your life. Ano po?
na hindi mo nahahayaan na si Satanas pa ang umupo o nakaluklok diyan sa trono ng iyong puso dahil sa hindi mo pagpatawad. So, nakita po sana natin sa umaga ito yung power of forgiveness. Hindi lang ito para mapalaya yung taong yun sa galit na mayroon ka, kundi mapalaya din ang iyong sarili dun sa mga sakit na naidulot sa iyo. Ano po? And ayaw ng Diyos na nakikita tayong yan ay dala-dala sa ating buhay dahil tayo ay pinalaya. Pinalaya na tayo ng Diyos, pinatawad na tayo ng Diyos. And doon tayo lumakad. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon, sa grasya mo. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng pagpapatawad mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo sa umaging ito, humihingi ng kapatawaran, O Diyos, sa mga bagay, Panginoon, na nasa aming mga puso, Panginoon, na hindi namin mapalaya ang aming mga sarili sa mga bagay na ito, sa galit, sa puot, sa hindi pagpapatawad, Panginoon, sa aming kapwa. Kami po ay iyong patawarin, O Diyos. And give us the courage to do your will, Panginoon, sa aming mga buhay. Help us, Panginoon, to partner with you rather than to partner with the enemy, Panginoon. Help us to be sensitive, O God, sa mga schemes ng kaaway, Panginoon, sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapagtagumpayan ng mga bagay na ito, O Diyos, na hindi kami magapos, Panginoon, sa galit, hindi kami magapos, Panginoon, sa inis, hindi kami magapos, Panginoon, sa mga bagay, Lord God, na hindi nakalulugod sa iyo. For every childhood trauma, Panginoon, na mayroon sa loob ng bahay sambahan ito, Panginoon, I ask you to touch their lives right now, O God. Every childhood trauma, Panginoon, na pinagdaanan ng mga anak mo, O Diyos, help them to identify it, Panginoon. At mailapag iyon, Panginoon, sa iyong paanan. Hingin sa iyo, Panginoon, ng kagalingan. Every bitterness, Panginoon, that comes from abandonment, O God, in the mighty name of Jesus, we ask for your healing power to touch the life of your children. Every unforgiveness, Panginoon, that's been rooted from broken family, O God, in the mighty name of Jesus, we ask for your healing power. We ask for the restoration, Panginoon, of the identity, Panginoon, ng anak mo ito. Every unforgiveness rooted, Panginoon, from having an absent father, an absent mother. Matagpuan nila sa iyo, Panginoon, ang kalinga ng isang ama. Matagpuan nila sa iyo ang kalinga ng isang ina. Your purpose, Panginoon, for each and every one of us, Panginoon, ay hindi mapigilan, Panginoon, ng mga sugat na ito, ng mga sakit na ito, O Diyos. Bagkos makita namin, Panginoon, at maranasan sa iyo, Panginoon, ang kalayaan, ang kapayapaan, O Diyos. Ang lugar sa aming puso, Panginoon, na makapagpatawad. Kahit sa mga tao, Panginoon, sa aming buhay, na never humingi sa amin ng kapatawaran. Never humingi sa amin, Panginoon, ng apology. Help us to release forgiveness, O God. Help us to walk in freedom, O God. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang magtama sa aming mga pagkakamali, Panginoon. Patuloy, Lord God, na ikaw ang magbigay sa amin ng lakas, Panginoon, para magawa ang kalooban mo, Panginoon. And I pray, Lord God, that your healing touch, Panginoon, ang maranasan ng iyong mga anak, Panginoon. That may your word, Panginoon, this morning bring enlightenment to their heart, Panginoon, that it's time to identify all the past hurts, Panginoon, na mayroon sila. At matagpuan sa iyong mga pangako na sila ay may kagalingan sa presensya mo. Sila ay may kagalingan, Panginoon, sa piling mo. Sila ay may kagalingan dahil sa pag-ibig mo at dahil sa pagpapatawad mo, Panginoon. Help us to walk in freedom, Panginoon. Freedom from all the lies. Freedom from all the pains, Panginoon.
And as we walk in freedom and as we embrace your healing, Panginoon, na ang aming buhay din, Panginoon, ay maging pagpapala sa iba. Na ang testimony namin, Panginoon, ay makaabot, Panginoon, ng kaluluwa para sa iyo, Panginoon. We thank you, Lord God. We thank you for your love. We thank you for your grace. We thank you for your mercy, Panginoon. Nagpatuloy, O Diyos, malaya kang kumilos sa puso at sa buhay ng bawat isa. Itinataas kong lahat na ito sa iyo, Panginoon. Maging ang mga dalahin ng kapatid ko, Panginoon, na nandito, Lord God. Ito ay, alam mo, Panginoon, walang nalilingid, Panginoon, sa iyo, O Diyos. At patuloy, Lord God, na makamta namin ang kagalingan sa iyo. Sa iyo, Panginoon, ang pagpurit pa sa salamat sa pangalan ng Jesus. Amen.